May kasabihang matalino man ang matching na paglalamangan din. Welcome to St. Hosea Hermitage. Ito po ang inyong Kuya Mel, nagpapatuloy sa ating topic, When Bad Things Happen to Good People. Bago natin simulan ang ikatlong bahagi ng recollection, manalangin tayo. Pakinggan ang ating meditation last week para maalala natin ang gabay o ang sage. Huwag kang mangamba. Huwag kang matakot. Hindi kita iniwan. Hindi kita iiwan. Sa gitna ng panganib, naroroon ako. Magunaw man ang mundo, yakap-yakap kita. Kung pakiramdam mo ay nawala na lahat ang sayo at wala ka nang maibigay, alalahanin mo, ako ang iyong hininga at ang iyong buhay. Magtiwala ka, kasama mo ako. Ang The Wise Man na nangungusap sa atin. Sa palagay ninyo, sino ang gabay na yun na nagsasabing di ka nag-iisa at lagi mo siyang kasama sa iyong paglalakbay? Alam mo yan dahil nga pamilyar ang mga narinig mo at yan ay hango sa turo ng matatanda at ng ating karanasan. Tunay na may hiwagang gumagalaw sa atin. Kaya manalangin tayo sa ating gabay na bigyan ang bawat nakikinig ng liwanag sa katotohanan ng buhay. Kanina sa ating panimula, bungad ko ang kasabihang matalino man ang matching ay napaglalamangan din. Minsan ay nakapag-alaga kami ng matching o yung unggoy, tuso at pilyo, at mahilig guluhin ang naiayos na o di kaya ay nakawin ang mga paninda namin. Yan ay isang katangian ng trickster. Kaya nga minsan, ang mga kadalasang kaguluhan o kamalasan sa buhay ay may halintulad sa kapilyuhan ng isang matching. Sandaling makinig sa salita ng Diyos mula sa Genesis chapter 25 verse 29 to 30. Minsan, si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumait, uminom, umalis na agad si Esau. Yun lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kultura noon, si Esau ang may karapatang mamuno ng kanilang angkan dahil panganay siya. Pero napaka-irresponsable. Kaya buong tusong inagawan siya ng karapatan ng nakakabatang si Jacob. At para lubos na malipat sa kanya ang karapatang mamuno, nalinlang rin niya ang kanyang ama na sa kanya ibigay ang pagbabasbas. Ang pagiging tapat ay mahalagang kaugalian, pero may pagkakataon para sa kabutihan ng lahat ay kinakailangang manlinlang. Mahiwagang unawain pati ang moralidad. Napakahiwaga pati ang moralidad. Ako rin ay panganay at ang hirap unawain ang katwiran ng ganitong moralidad. Kaya may tuturing na mahiwaga. Hindi sa kinukonsenti ang kasinungalingan. Masama pero nangyayari. Ngunit ang tunay na matuwid ay pakumbabang niyayakap ang pagkakamali, ang pagkakasala.
Kaya nga sa bandang huli ay nagkasundo rin ng magkapatid. Kahit na sila ay nagkahiwalay na at namuno ng kani-kaniyang angkan o bayan. Ating pagnilayan ang panlilinlang na nangyari sa pagitan ni Jacob at Esau. Ating tingnan din ang sariling buhay. Kailan nangyari na ikaw mismo ay nanglinlang upang itama ang mali? Kailan nangyari na ako mismo ang nanlinlang upang itama ang mali? Mayroon bang nasira sa anumang ugnayan dahil sa panlilinlang na ito? Paano mo binuo ang anumang ugnayang nasira sa panlilinlang na ito? Magkukwento ako sa inyo ng 2 beses kong nagawa ito. Una, noong ako ay youth leader pa sa isang grupo ng kabataan. May mga patakaran kasi noon ang mga matatanda na sa tingin ko ay hindi angkop at nakaka-offend sa aming mga kabataan. Kaya na-develop yung pangamba at sama ng loob laban sa kanila kasi I feel we were threatened. Gaya ng sila lang matatanda ang may say kung ano ang pwede namin gawin o kung ano ang dapat naming gawin o kung sino dapat na manatili sa loob ng community. At kung wag na kaming isali kung lagpas na kami sa edad. Kaso lumampas na ako sa edad na 30 pero ako ay leader pa din. Kaya nagkaroon ako ng sapat na lakas para salungatin sila dahil leader na rin ako. Kaya nga bahagi ng mga panlilinlang na ginawa ko noon ay yung paggawa namin ng mga activities na kinayayamutan ng mga pari at matatanda. Hindi daw kasi ayon sa kanilang patakaran. Ang sagot ko naman ay ganito. Ang sabi ni Jesus, ang Sabat ay ginawa para sa mga tao at hindi ang tao para sa Sabat. Kaya pwede naming gawin ang gusto namin. As long as it is applicable. Yun nga yung sabi ng isang leader namin sa isang community namin. Nagkataon naman na may mga ibang pare at leader na sang-ayon sa aking mga plano. Kaya may community din ako na kinukonsulta na hindi sang-ayon sa gusto nila. Tahimik lang ako sa paninira ng community yun. Nagkaroon pa nga kami ng pagtatalo, nagkaroon kami ng meeting, at doon, pinagbubura nila ako, sinisiraan nila ako, pinagbibintangan nila ako. Pero hindi ako gumanti, tumahimik lang ako. Sabi nga nung isang madre, hanga nga daw siya sa pasensya ko. Kasi naiisip ko noon, kung tama ako, hindi ko kailangan magalit. Kailangan ipakita ko yung mahinahon ako. Natatandaan ko nga, may isa pang leader doon na hinamon ako na mag-resign. Nag-resign ako doon sa community niya. Pero hindi ako nag-resign sa community ko. Kasi sa community ko, tanggap yung mga ideas ko. At doon ako naglilingkod sa community ko. Wala namang nawala sa akin sa pag-resign sa kanila. At yung community ko ang pinaglilingkuran ko. Pero kahit masakit sa loob ko, pinipilit ko pa rin bumalik sa kanila, sumasama ako sa kanilang panalangin. At sila naman ay malugod pa rin akong tinatanggap. Kahit na siguro may samaan ng loob. Pero lubos lalo na yung aming pagkakaisa na minsan nagulat ako, sumama sila. Dumalo sila sa aming mga pagtitipon, sa aming mga activities na dati kinaayawan nila. So finally natanggap din nila kami. Yan ay ang kwento ko sa loob ng ministry. Siguro makaka-relate sa akin yung ibang mga nasa simbahan dito, yung ibang taong simbahan. Ang isa pang kwento ko naman ay noong nakipaghiwalay naman ako sa aking kasintahan. Kasi naging taksil siya pero ayaw niya makipaghiwalay. Ang hirap. Ngayon, para matigil, nakipagsabuatan ako sa isang kaibigan. At nagkunwari kaming magjowa. Sa sobrang sakit na nadama ko sa panluloko at pagtataksil niya sa akin, ipinaranas ko sa kanya ang sakit na nadama ko nang ipagpalit ko siya sa iba. Naroon pa rin ang trauma sa akin at lahat na yata ng panggugulo ay ginawa na niya, bumalik lang ako sa kanya. Pero sa totoo lang, sa kanyang pagtataksil, doon ko na-realize na naging impyerno ang buhay ko. Hindi lamang sa piling niya, kundi sa piling ng lahat ng mga naging kasintahan ko. Kaya, nanaig ang gabay na ipaunawa sa akin ang kalooban ng Diyos.
Biyaya ang kakayahang magmahal at ang aking buong pagkatao at pagkalalaki, ang aking sexualidad. At ito yung strong desire na ito ang tumatawag sa akin na magmahal. Pero sa strong desires na ito na ang nagtulak sa akin sa impyernong buhay. Nawala ng direksyon ang buhay ko dahil kinalimutan ko ang sarili ko para sa minamahal. Tapos na ang panahon ng aking katangahan. Kailangan bumalik ako sa aking pangarap bago pa man ako nag-commit sa una kong kasintahan. At yun ay ang layunin kong ialay ang buhay ko sa paglilingkod sa Diyos ng buong katapatan, buong dalisay at pagtalima sa kanyang kalooban. Hindi pa rin tumigil si X at gustong makipagbalikan. Hoover ng Hoover. Na-challenge ako sa sinabi sa akin ng isa kong kaibigan nang minsan sabihin ko na ang pagpapatawad ay nasa Diyos at di pwedeng ibigay ko ito kung wala sa loob ng nagkakasala ang pagbabalik loob. Sabi ko na kailangan ding protektahan ko ang sarili ko mula sa mga narcissist, sa mga mapang-abuso. Kailan lamang nagmakaawa ang ex ko at walang tigil na humihingi ng tawad, naisip ko, kung ang Diyos ay nagpapatawad, sino ako para ipagkait ito? Kaya nagsimula ako makipag-usap sa Kanya. At kita ko rin naman ang sinseridad sa Kanya. Pero sinabi ko na friendship lang ang maibibigay ko. At matagal ko na siyang napatawad. Mula noon, sinimulan kong sagutin ang mga tawag niya, ang mga text niya. Nasabi ko rin, hindi ko dinenay sa sarili ko na mahal ko pa rin siya at nasabi ko rin ito sa kanya. Pero nakalaan na ang buhay ko sa paglilingkod sa kanya, sa Diyos. Pero naroon pa rin ang mga panunuyo niya, ang panunukso niya na para bang gaya ng dati. Pero sinabihan ko na tigilan na, huwag niya na akong landiin. Narito ako pero gusto ko lang tulungan siyang mapabuti. Laging pinaalalahanan siya sa kanyang pagdarasal at pagsunod sa katotohanan, sa katwiran at kalooban ng Diyos. Lalo na sa pagiging simple, masinop at dalisay ang puso at isip. Ang mga kamalasan, ang mga sakit ng kalooban ay kailanman hindi kalooban ng Diyos. Mapaglaro ang tadhana, pero tinuturo lang nito ang katotohanan ng buhay. Lagi dapat sanang handa ang loob sa anumang kahihinatnan ng ating desisyon. Kung malasin man, huwag hayaang mapikon ng sarili. Huwag mawala ng pag-asa. Laging focus sa katapatan at pagmamahal ng Diyos. Hayaan ang mapaglaro, ang trickster, ang joker na nasa loob, ang nanloloko sa loob, pero dapat naroon din yung compunction. Ano ba yung compunction? Yung compunction ay hindi lamang pagsisisi. Kasi pag pagsisisi, parang sinisisi mo, biniblame mo yung sarili mo. Hindi ganito yun. Yung compunction ay yung pagtanggap na may mali doon sa gagawin mo, yung sa deception, sa panloloko doon sa isang taong yon. Pero naroon yung kailangan kong gawin ito kasi para maituwid siya. Pero naroon din dapat sa consciousness na hindi ko ito gusto, pero kailangan kong gawin. Pero later on, ipapakita ko yung katapatan ng loob ko na ayaw kong makasakit. At kaya ang gagawin ko ay hihilumin ko yung ugnayan na yun. Hindi ko hahayaang masira. Na sa bandang huli ay aaminin ko na maaring mali ang aking desisyon. Pero kailangan kong gawin. So, yung pag-compunction ay hindi pagsisisi, kundi yung tamang pagtanggap sa sariling pagkakamali at gustong baguhin ito. Walang pagsisisi. Kasi pag sinisi, blaming sa English yun eh, hindi blame. Yung compunction, yung pag-amin na ayaw na natin gawin pero kailangan. Higit sa lahat, gawin ang makakayang ayusin ang buhay na nagulo. Sa pagtatapos ng ikatlong bahagi ng recollection na ito, tayo ay manalangin at humingi ng tawad sa Diyos at ang kanyang basbas na maging kasangkapan tayo ng kanyang kalooban.